Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, kanina or kahapon, no? Kasi kahapon ko ni-record ito eh. Ito napapanood niyo eh. So, naghanap ako ng pinaka-latest na update dun sa pagkapatay kay Mima Alicia. So, nahuli na daw yung dalawang suspect. Masasabi kaya dito yung motibo? Hawak na ng pulisya ang mga suspect sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. At live mula sa Camp Crame sa Quezon City may Express Report si Mobile Journal Alexis Ebwe. Alexis, saan at paano ba naaresto itong mga suspect? Ruth, pasado alas 8 nga ngayong umaga na aresto ang dalawang sospek sa pagpatay sa kilalang political vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia sa Mabalacat, Pampanga. Kinilala ang mga suspects sa mga alias na MS na 58 years old at alias JA, 48 years old. Si alias MS ang nagsilbing gunman na napag-alaman ding may patong-patong na kaso. Professional, may patong-patong na kaso. Si alias JA naman ang driver ng motorsiklo. Na-recover sa kanila ang dalawang granada, 9mm pistol at isang caliber 45 na pistol na pinaniniwala ang ginamit mismo sa pagpatay sa vlogger. Matatandaan pinagbabaril si Mima Alicia sa Ay, nako! Mayayari harap mismo ng kanyang bahay sa Caloocan City noong July 17. Ayon sa PNP, bagamat nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawang sospek, hindi pa rin malinaw ang motibo sa pamamaril. Diyos ko naman, di pa sabihin kung ano yung reason. Pero tinitignan pa rin nilang anggulo na konektado ito sa personal na buhay at sa pagiging vlogger ni Mima Alicia. So vague pa rin maaring personal na buhay, tinitingnan pa rin yung anggulo na yon or sa pagiging vlogger. Pero nakuha nyo na yung mga suspect eh. Sana pinakanta nyo na, ano ba yung reason? Kahit ako naguguluhan din eh. Pero yung stand ko, no, yung pusta ko, kahit wala naman akong pinusta, hindi sa pagiging vlogger talaga eh. Hindi, pwede pagiging vlogger, kung halimbawa, personal niya nakaaway, namura niya siguro. Let's say, nagko-comment sa kanya, no, tapos minura niya, putang ina mo, bla 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 bla. Siguro dahil doon, pero yung katulad ng sinabi ko, kung galing kay Sara Duterte, hindi ko nakikita. Kasi ang daming pwedeng ipatumba eh. Si BBM nga pinagbantaan, di ba? Sana yun na lang pinagtuunan ng pansin kaysa yung... Kasi sa totoo lang, illogical na patulan mo yung vlogger eh. Let's say, mapatumba mo man yung vlogger, buhay pa rin yung pinagtatanggol men eh. I don't know. Pero yun na nakikita ko. Di ba? Kaya still... yung bet ko hindi sa pagiging vlogger niya to. Suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero let's see. Ang pinatay na biktima. Laman ng kanyang content ang pagtatanggol kay PBBM. Posible rin daw na mayroon pang ibang kasama ang mga suspect. Ruth, hindi nga dinitalye ng pulisya itong mga impormasyon ukol nga dito sa pag-manhunt operation o sa mga operasyon na paghahanap dito sa iba pang suspect. Pero base nga daw sa impormasyon, posible na meron pa silang kasama. Ayon naman sa pamilya at kaanak naman ni Mima Alicia, iniintay pa natin yung kanilang panayam para nga dito sa pag-aresto sa mga suspect. At ayon sa ating source, idinala nga pasado alas 11 ngayong gabi ang labi ni Mima Alicia papunta sa kanyang probinsya sa Samar. Diyan mo ng latest, balik sa Ruth. So, pa rin, masyadong vague pa rin. Pero abang-abang tayo, men. Sinusubaybayan ko, curious din ako eh. Kung vlogger man kung yung vlogging niya man ang dahilan, na-curious ako sino talaga ang nagpaano. Anyway, next topic, ito yung kay Robin Padilla na naman, men. Ano ba to? Yung sinabing pagiging one-sided. So, nag-explain daw si Robin Padilla. May
Lumilinaw si Senator Judge Robin Padilla sa pahayag niya kahapon na hindi dapat one-sided ang prosekusyon. Pagdidiin naman ng prosekusyon, hindi sila kundi mga Senator Judge ang dapat neutral. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sige, ano yung paglilinaw ni Robin Padilla? Katanungan para sa Ito yung nangyari, ito yung nangyari. Sa bagay natalakay na ito natin kahapon eh. Ang nangyari, sinabi niya sa prosecution daw, sana hindi daw one-sided. Automatic kasi yun. Diba? Siyempre, may pinagtatanggol sila. Lahat talaga ay kailangan gawin nila para manalo sila. Side nila yung kakampihan nila. Hindi pwedeng maging, maging maging open ka rin sa kabila, yung bibigyan mo na niya. Hanggat maaari nga, i-ano mo yan eh. I-massacre mo yan, di ba? Hanggat ikaw yung mananalo para talagang hindi makabawi. Yun ang goal eh. Kaya illogical yung sabihin niya na kailangan mo. Pero tingnan natin yung explanation. Nakasagsagan na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, nagsalita si Senador Robin Padilla para pagsabihan ng prosecution na iwasan ang paghaharap ng witness na may kaso. bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Sagot ng lead prosecutor, wala namang kaso ang dalawang tinukoy na witness nila. We were able to verify already that Si there Earvlog talaga nandun sa likod eh. Tatampo na tuloy ako kay Earvlog. Hindi mo lang sinasama. are no cases pending against the prosecution witnesses. Kalmado naman ang pagtatanong hanggang sa Napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi, alam nyo, Yan yung nagtawanan yung no? pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. hindi nakunan sa video ng impeachment court kung ano ang ginawa ng mga tinutukoy ni Padilla na nag-iingay. Pero humingi ng paumanhin ang prosecution Tawanan kasi yun. at nagpaliwanag sa Anyway, kanila. gusto ko yung explanation ni sa Robin. Ay, ni Use this Senator. opportunity to apologize to To be fair, professional sila Kapunan. Nakuha din nila mag-apology. Senate. Pag one-sided ang prosecution, The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganon. As we say, it is the nature of the beast. Siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. matapos nito Ayan! Tingnan natin. naglabas ng statement si Padilla para linawin ang nasabi niya. Kaugnay daw ito sa sitwasyon ng ilang senator judge na hindi makadalo sa impeachment trial dahil nahaharap sa kaso. Samantalang may witness umano sa impeachment trial na nahaharap sa legal na usapin. Hindi problema ng yun. Hindi problema ng... Ito, wala akong pinapanigan dito. Sometimes, dun ako sa kabila. Sometimes, kasi baka mamaya, magagalit sa akin yung mga DDS. Yung sinasabi ni Sir Robin Padilla, ulitin natin ha. Alang may witness umano sa impeachment, kaugnay daw ito sa sitwasyon ng Kaugnay daw yun sa ilang sitwasyon. senator judge na hindi makadalo sa impeachment trial dahil Yung hindi pagdalo sa impeachment trial, no? Ba't mo ibibintang sa prosecution yun? Granting, no? Granting, no? Ito ha. Sige. Naiintindihan ko si Senator Robin Padilla. Granting, nga naman, bakit sila Marcoleta, hindi pa nga convicted, hindi makapag-participate, bakit,
Teka, unang-una, ba't mo sisihin sa prosecution yun? Prosecution ba yung yung nagpakulong doon? Pangalawa, granting, no? But not accepting na prosecution nagpakulong kila Senator Marcoleta, sino pa yung isa? Kila Senator Jinggoy. Diba? Granting na sila may kagagawan. Sige, sabihin na natin. Nandun kasi yung competition talaga, yung gagawin mo ang lahat para manalo kayo Di ba katulad nung side ng defense, hindi na nga, yung mga unang bakbakan, hindi na tumitingin sila dun sa kung yung sa pagiging inosente ni BP Sara Anong tinitingnan nila? Yung technicalities na kung tutuusin, patunayan nyo na hindi talaga nagbanta si BP Sara. Ang mga sinisilip niya, yung tungkol sa photocopy, Although na importante naman talaga 'yon, 'di ba? Pero sa technicalities kasi kumakapit Importante naman talaga 'yon. Ang ibig ko lang sabihin, sila ginagawa nila lahat kasi na yung kung para madepensahan si BP Sara. Ganon din naman sa prosecution. Kung totoo man na sila rin ang dahilan kung bakit hindi makapag-participate sila Marcoleta, chess kasi 'yan. Kung ikaw nga lutang na lutang, dapat nga judge ka, 'di ba? Dapat nga nasa gitna ka Pero dito lutang na na talagang pro Sara ka 'Di ba? Kung tutuusin nga, dapat questionin yung... Kaya tama yung sinasabi ni Earvlog Yung pagkakaroon ng impeachment trial, hindi na siya talagang numbers game talaga siya. Hindi siya yung patas talaga. Kung sino yung marami, yun yung mananalo Kasi kahit na nakikita ko na talaga, kahit na isa lang lahat ng ebidensya, lahat ng witness, made up na yung mind ng iba kung sino yung kung sino yung papaboran. Nakikita nyo rin ba? Sa tingin mo ba granting granting na magaganda ang counter ng defense, halimbawa, sa tingin mo ba papaboran sila ni Risa Hontiveros? Or sa lagay ngayon, sa pagpe-present ng ebidensya ng witness ng prosecution, sa tingin mo ba papaboran sila ni Robin Padilla? Kahit hindi na magsalita yung mga yan, alam mo na agad kung ano iboboto nito Dapat sa kanila nga sabihin yung dapat hindi one-sided. Diba? Naharap sa kaso, samantalang may witness umano sa impeachment trial na naharap sa legal na usapin, bagay na itinanggi ng prosecution. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty. Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, judges nga yung sinasabi prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong. Hindi. Sa Senator. Sa ngayon, 3 senador ang hindi nakakadalo sa trial. Si Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta na kapwa may kasong plunder sa Sandigan Bayan. At si Senador Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Si Marcoleta sumulat sa impeachment court para payagan siyang bumoto sa impeachment trial ng bise. Ni-refer ito ng impeachment court sa Senado para matalakay sa pagbubukas ng sesyon dahil ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, kailangan amyendahan ng rules para dito. the presiding officer in this court
will not act on it at this time, but instead, since we will be resuming next Anyway, so yun na yung regarding kay Senator Robin Padilla, no. Mahirap mahirap unawain no. May pinupunto naman siya. Kaya lang parang nagtatanggol na siya sa isang panig kasi. O dahil sa hindi, ang pinagtatanggol niya lang naman mga kapwa niya senator judge, 'di ba? Pero ang tanong ko, paano kung halimbawa si Tito Soto yung nakulong? Ganyan din sabihin niya. Ewan. Ano pa rin, sablay pa rin. No matter what you say, sablay pa rin. Kasi andun kasi yung pagpupursigi ng pagpupursigi talaga ng bawat panig na gawin ang lahat. Whether, kasi yung usapin ng pagiging fair kasi wala pagka may panig kang pinanigan, 'di ba? For example, tayo as Pilipino, pag lumalaban si Manny Pacquiao, syempre kampi tayo kay Manny Pacquiao versus Mayweather. Kahit na alam natin sometimes natalo na, parang naalala ko yung driver namin dati, si Mang Larry. Mang Larry, shout out. Kasi 'di ba nung araw nauuna yung cable. Batang-bata pa ako nito 'Di ba dati pagka may boxing si Manny Pacquiao, nauuna yung cable sa resulta. Tapos sa I think Channel 9 ba? Nagda-live si Manny Pacquiao. Whatever channel or sa Channel 2, Channel 7 nagla-live si Manny Pacquiao. Ang tagal. So, ang nangyari, tapos na dun sa nakalimutan ko na kung sinong kalaban ni Manny Pacquiao nun Tapos na sa kapitbahay. Ngayon, dumating yung kuya ko. Sabi ganon, wala, talo si Manny Pacquiao. Tapos sabi ganon ni Mang Larry na, di talaga siya naniniwala. As in, yung talagang in denial talaga siya. As in, ayaw niyang paniwalanan. Hindi, niloloko mo lang ako. Ano ibig ko sabihin? Pag may pinanigang kang isang panig. May pinanigang kang isang panig. Ano na yan? Ang goal mo lang talaga, manalo yung pinanigan mo. Wala nang iba, yung pagiging fair. Wala na, hindi na yun yung usapin doon. Lahat gagawin nyo. Kahit nakadayaan pa. Or kung makakwalify yun as kadayaan, di ba? Gagawin nyo lahat ng paraan para manalo kayo. Ano na yun? Automatic na yun. Malas nyo na lang kung nahuli kayo ng daya kayo or Pero hindi mo na may expect yung pagiging fair na yan. Lalo na kung ganyan katindi ang laban, nakasalalay yung Vice President ng Pilipinas at nakasalalay kung ano man yung pinaglalaban nila. Hindi, ewan ko, di siguro naiintindihan ni Senator Robin Padilla, Di ba? Yun lang naman ang ibig ko sabihin, no hard feelings Kasi talaga kahit anong isipin ko yung pagiging fair, Meron nga minsan may alam ako Kaso nung taga dyan sa tabi-tabi. Yung judge sinasama sa dinner bawal yun, di ba? Sabi sa inyo importante manalo talaga. Kasi may kaso yung anak nila nabugbog nung anak ni Ganire, kaibigan yung judge. Kaibigan ba o kinaibigan? Pinangakuan na lang kung Siyempre, alam mo, politics. 'Di ba? Gagawin mo lahat para manalo ka talaga. Kaya yung pagiging fair, tanong na lang ng yun. Hindi ko alam kung tanong yun ng ignorante or tanong ng isang taong idealistic na walang idea kung nasan siya naroroon. I hope you get my point, mga kababayan. So, yun lang naman pag-uusapan natin muna ngayon. Maya-maya magkita ulit tayo sa ibang topic. Magandang
hapon sa inyo lahat. Bye-bye.